Ngayon, pagsaluhan natin ang mga salita ng Diyos sa paksa na may titulong, Ang Apoy ng Impyerno at ang Paraiso. Ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may limitasyon sa oras at may takdang panahon. Ang pagpapala rin na kaligtasan ng Diyos ay may limitasyon sa oras at may takdang panahon. Dahil may tinakdang oras para hanapin ang Diyos at piliin ang daang nag-aakay sa walang hanggang kaharian ng langit, hindi natin dapat nahayaang malagpasan tayo ng oras na ito. Tingnan natin ang 2 Thessalonians chapter 1 verse 6. Sapagkat tunay na matuwid sa Diyos na gantihan ng kapighatian ang mga nagpapahirap sa inyo, at kayong mga pinahihirapan ay bigyan ng kapahingahang kasama namin sa pagkapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit, na kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel na nasa nagliliyab na apoy, na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahang walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalakasan kapag dumating siya sa araw na iyon upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at kamanghaan ng lahat ng mga sumasampalataya, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. Sa araw ng paghuhukom, pag bumaba ang Diyos mula sa langit sa nagliliyab na apoy, ang mga hindi sumusunod sa mga salita ng Diyos at hindi kumikilala sa Diyos ay haharap lahat sa parusa ng impyerno. Kaya sinabi ng Diyos na magsisi at manumbalik. Hindi kayo makakapasok sa walang hanggang langit ng ganyan ang pamumuhay nyo. Ang Diyos ay hindi lang nagturo nito sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga propeta, kundi pumalupa rin siya mismo sa laman para magturo sa atin sa pamamagitan ng kanyang halimbawa upang magkaroon tayo ng pag-asa para sa langit. Sa pamamagitan ng pahayag ni Apostol John, tingnan natin ang ilang bersikulo na naglalarawan sa impyerno. Revelation chapter 19 verse 19. At nakita ko ang halimaw at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagkakatipon upang makipagdigma laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kanyang hukbo. At hinuli ang halimaw at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinandaya sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw at sa mga sumamba sa larawan nito. Ang dalawang ito ay buhay na inihagis sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre. At ang mga iba ay pinatay ng tabak na lumalabas sa bibig noong nakasakay sa kabayo, at ang lahat ng mga ibon ay nabusog sa mga laman nila. Sa pamamagitan ng pahayag na ito, hinayaan ng Diyos na makita ni Apostol John gamit ang sarili niyang mga mata kung ano ang mangyayari sa lahat ng bulaang propeta, sa halimaw, sa mga tumanggap ng tanda ng halimaw, at sa lahat ng sumamba sa larawan nito. Pag inihagis ang dalawang ito sa lawa ng apoy na nagliliyab sa asupre, ang usok ng hirap nila ay hindi sandali lang napapailan lang, kundi sinabi na ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailan paman. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng maraming iba't ibang aral na ano pa mang uri ng mga paghihirap ang kaharapin natin. Hindi tayo dapat na pumunta sa impyerno. Napatapon tayo pababa sa lupa, sa lungsod kanlungan, matapos nating magkasala sa langit. Ipinakita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol John na kung hindi tayo lubusang magsisisi habang nasa lupa, hindi tayo kailanman makakapasok sa walang hanggang kaharian ng langit. Dahil lang na nagkakasala at namumuhay ng masama ang mundo, hindi nito ibig sabihin na dapat din tayong mamuhay ng masama. Dapat muna nating maunawaan na mga makasalanan tayo mula sa langit at hanapin ang daang pabalik sa langit. Saka lang natin lubos na masusunod ang mga salita ng Diyos at mahahayaang gumana ang kanyang mga katuruan sa lahat ng aspeto ng mga buhay natin. Lumipat tayo sa Mark chapter 9. Mark chapter 9 verse 43. Kung ang kamay mo ay nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na baldado, kaysa may dalawang kamay at mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi mapapatay. Dito, hindi ba tayo tinuturuan ni Jesus tungkol sa kirot ng impyerno sa pamamagitan ng ganitong talinghaga? Verse 45.
Kung ang paa mo'y nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka at maitapon sa impyerno. Kung ang mata mo'y nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay, sapagkat bawat isa'y aasinan ng apoy. Gaano kalubha ang kirot at pagdurusa sa impyerno, na sinasabing mas mabuti pang putulin ang isang bahagi ng inyong katawan kaysa sa mapunta sa impyerno? Nang may ganitong kaalab na tinig, ibinigay niya sa atin ang aral na ito para maintindihan natin kung bakit nilalarawan sa Luke chapter 19 na ang anak ng tao ay dumating para hanapin at iligtas ang mga nawalang makasalanan. Malinaw na gumawa tayo ng malulubhang kasalanan sa langit at napatapon pababa sa lupang ito. Kaya naman, ang bagay na magagawa natin sa lupang ito ay ang magsisi. Lumipat tayo sa Daniel chapter 7 verse 9. Habang ako'y nakatingin, may mga tronong inilagay at ang matanda sa mga araw ay umupo. Hindi ba tumutukoy sa Diyos ang matanda sa mga araw? Ang kanyang kasuotan ay kasimputi ng nyebe at ang buhok ng kanyang ulo ay gaya ng purong lana. Ang kanyang trono ay naglalagablab sa apoy at ang mga gulong nito ay nagniningas na apoy. May dumaloy na isang ilog ng apoy at lumabas mula sa harapan niya. Libo-libo ang naglilingkod sa kanya at laksa-laksa ang nakatayo sa harapan niya. Ang hukuman ay humanda para sa paghuhukom. At ano ang nabuksan? Ang mga aklat ay nabuksan. Bubuksan ng Diyos ang mga aklat na may mga detalyadong record ng lahat ng gawa ng isang tao sa lupang ito para makapaghatol siya batay sa nakasulat sa mga aklat na ito. Ang lahat ng tao ay maaaring gantimpalaan o parusahan ayon sa sarili nilang mga gawa. Sa makatuwid, mula sa sandaling ito, baguhin nating lahat ang ating mga gawa para magpakita ng mas mapagbiyayang halimbawa sa ibang mga tao upang maipangaral natin ang pinagpalang ebanghelyong ito sa lahat ng tao sa buong mundo. Umaasa akong nakatanggap kayo ng maraming biyaya sa mga salitang ito. Dito, nais kong tapusin ang sermon. Maraming salamat.